Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. At tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't magpahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating sama-sama ngayong pagdiriwang ng banal na misa, pagtapok natin kay Santa Teresita. Naging makahulugan ng buhay sapagkat may mga santong nagbigay halaga at pagpapala ng Diyos upang maging huwara natin sa buhay na ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tunay tayo tumatahak sa kadalisayan ng ating Kristiyano at Katolikong pananampalataya upang maipahayag natin ang ating buhay pananampalataya tulad ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Naging dakila ang buhay sa pagpapala ng mga naging santo at naging banal sa kalangitan at upang maging huwara natin, upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilaan mo ang iyong paghahari sa mga nagpapakumbaba at mga bata. Gawin mong kami lakas loob na makatahak sa landas ni Santa Teresita upang pakundangan sa kanyang pagdalangin, mahayag sa amin ang kadakilaan mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon,
Ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artaherjes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayunmay, sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon." Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan. "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Huda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon, samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may isang taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama."
Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakagigimbal na balita, hindi po ba? It is really so sad, a sadness that really that befell upon us, tayong mga taga-Pilipino, nakikiramay sa mga taga-Cebu sapagkat may lindol na naganap noon ngayong gabi bago mag-alas 10 o alas 10 ng gabi. Talagang kumakalat na ngayon na unti-unting mga pahayag ng mga nasalanta at patuloy pa rin ang ating pong mga panalangin na naway pagkalooban sila ng Diyos ng magandang puso't kalooban, matatag na buhay pananampalataya sa mga pagdating ng ganitong mga kalamidad sa lugar. At syempre sabihin natin dapat maging handa tayo kung ano man ang sumapit na kalamidad sa buhay natin. Tunay nga may pagpapala pa man, patuloy ang pagpapala pa rin ng Diyos para sa ating kabutihan. Ito sa ating mabuting balita, talagang ang mga tao ay hindi magkamayaw sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo. At maraming makatanungan ang mga tao tungkol dito, mga alagad syempre, bakit ang daming sumusunod kapag nakita na si Jesus na naglalakad sa lansangan, sa baybayin ng lawa ng lawa ng Genesaret, at upang patunayan ba nila na gusto nilang makita si Jesus, mapakinggan ang kanyang mga salita, at syempre kung saan naroon si Kristo, naroon din ang mga tao sumusunod sa Kanya. Na isa sa mga pinahayag sa mabuting balita, sasabihin na ating Panginoong Kristo, kayo ba'y talagang sumusunod sa akin sapagkat nakaranas kayo na kayo'y kumain at kayo'y nabusog? Kaya yan ang isa sa mga pinapahayag na ating Panginoong Kristo bilang paalala sa kanila tungkol sa pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya itong ating mabuting balita, ibahagi lamang kung ano ang kahulugan ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanilang pakikinig, sa kanilang sasabihin ni Kristo habang sila ay naglalakad, hindi na namalayan, malayo na pala ang kanilang nalalakbay at talagang sumusunod sila sa ating Panginoong Kristo. Dito nahubog ang salitang alagad ni Kristo na sumusunod sa Kanya, pakinggan ang Kanyang mga salita, tignang maigi kung ano yung ginagawa ni Jesus sa Kanyang mga pangitaing nagagaling sa langit ay pala'y ang mga himalang ipinakikita ni Jesus. At siyempre, merong itong kahulugan sa tao kung paano niya babanghayin ang mga pinapahayag ni Kristo at kung ano yung nakikita nilang kanilang dalawang mata upang hubugin ang kanilang pananampalataya sa isang napakagandang pahayag. Ang layunin sa buhay nito sa ilalim ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin, medyo matalinghaga at malalim ang mga pahayag ng ating Jesucristo sino mang gustong sumunod sa Kanya. Una, sabihin natin ng mga tao, ibig namin po sumunod sa iyo. Baka sabihin ni Kristo para manginain kayo na't mabusog, hindi lamang po yun. Ibig namin talagang subaybayan kayo sa inyong mga aral at gawa. Maipakita ninyo sa amin kung ano ibig sabihin ng paghahari ng Diyos na narito na sa aming piling. At patuloy kaming nagtatamasa ng ganitong kahalagahan ng paghahari ng Diyos sa balat ng lupa.
Kaya sasabihin na ating Panginoon Kristo, ibig may sumunod sa akin, mabuti pa yung asong gubat ay meron silang meron silang pagpapahingahan, asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao wala man lamang mapagpapahingahan. Talinghaga at talaga nang papahig ang ating Panginoon Kristo. Alam ba ninyo na may haging ito, may bahagi ito sa diwa ng pagpapakasakit ng ating Panginoong sa Kristo sa krus, sa kanyang paghahandog na kanyang sarili sa kamatayan at pagkalipas ng 3 araw, siya nga'y muling mabubuhay. Mabubuhay ba kayo sa buhay na mayroong paghihirap at maraming sasalungahing kapigatian, sasalungahing iba't ibang uri ng paghihirap hanggang sa ipahayag ninyo na talagang I offer my only life. Kaya ba ninyo yon? Upang pagdating ng panahon, sabihin ng mga alagad, yan ang Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang kamatayan. Heto ngayon at nagtatanong siya sa atin, do you still want to follow me even to the extent of offering your very own life? Ang hirap, hindi po ba? Kaya ito'y napakalaga upang pagnilayan natin palagian sa buhay na ito, na tayo ba'y nabubuhay sa ganitong hirap at pasakit ng buhay? Kaya ba nating salungahin ang ganitong paghihirap ng mundong ibabaw sa iba't ibang uri ng kasalanan at iba't ibang uri ng kasamaan at kasalanan ng daigdig na ito? Kaya sasabihin natin, kaya po namin sa tulong at awa ng iyong pagpapala para sa amin. Kakayanin namin sa pagsagitna ng maraming pag-aalinlangan, narito ka at pupunuin mo ang aming mga pagkukulang. What a nice prayer, hindi po ba? Kaya mabubuhay tayo na dati ang makikita ko ano talagang darating sa panahon ng ating buhay na malabong larawan, pero meron tayong matatag na pananampalataya. Come what may, may buhay na pagpapalaan Diyos na nilalaan para sa atin. Alam natin na siya sumusubaybay, tumutulong, kumakalinga, pumapatnubay, nagpapatawad. Alam natin na meron Diyos, si Kristo, sa kanyang pagpapakasakit. Ito pala ang daan para sa ating kaligtasan. Pagdating ng panahon, kung ating titingnan maigi ang inuhubog na buhay pananampalataya, kung ano yung nilalandas ng Diyos para sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Susunod, sabihin naman ng isang, ibig ko pong sumunod sa inyo, Panginoon. Pero hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Oo, marami tayong pinagkakaabalahan sa buhay nito. Marami tayong gustong ganapin at gawin. Pero ang pagsunod sa ating Panginoon Kristo, hindi na ito dapat pasubalian pa, pag-alinlanganin pa, o pagpabukas pa. Ito'y dapat na nakalaan para sa atin. To follow God in our lives is a 24/7 way of life. Hindi yung, teka muna, sasaisang tabi ko muna pananampalataya at ako ay tutugon sa ibinibigay ng makasanglibutang ito na alam natin na ito'y bunga at sanhi ng ating ipagkakasala. Pero sasabihin ating Panginoon Kristo, handa ka bang mabuhay sa alang-alang sa akin, alang-alang sa pananampalataya at pag-ibig mo sa Diyos, na hindi mo ito pinag-aalinlanganan, pinasusubalian, kundi tapat ka sa iyong buhay at pamumuhay sa patuloy mong pakikiisa sa larangang idinudulot nito in a 24/7 way of life. Talaga napakahirap niyan minsan. Sapagkat minsan, nakita natin ang ating sarili na nabibigani tayo sa takbo ng makamundong ibabaw, na nadadawit tayo upang tayo'y mabulid sa pagkakasala. But it's just a matter of being aware that what the world gives, I will become a sinful way of living. And yet the challenge is,
in spite of the many things happening in this world, the sinfulness of the world, manatili pa rin tayo sa panig ng Diyos. At ito maganda ating papanalangin sa Padre-Iwang, panatili nawa tayo makapiling ng Diyos at maging kapanalig ng Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang hamon sa pananampalataya o ang pag-aakit na ibinibigay ng mundong ibabaw, we still want to redirect our lives sa piling pa rin ako ng Diyos, mananatili magpakailanman. What a wonderful way of life as that would be. Ikatlo, ang bahagi ng ating mabuting balita. Opo, susunod po ako sa inyo, sabihin ng taong ito. Pero magpapaalam po muna ako sa aking mga kasambahay. Di ba ba? Oo, mahalaga ng pagpapaalam. Pero ibig sabihin, ang malalim na ibig sabihin dito ng ating Panginoong Kristo ay a decision that has been made by you in following Jesus Christ in His words and in His deeds should be a way of life thoroughly and throughout your own life. Kaya sabihin, kapag nilagay mo na yung kamay sa araro yan, huwag ka nang palingon-lingon pa, hindi ka matatapos. Sapat lilingunin mo pa ang iba pang magandang buhay na tatamasahin mo dapat. Pero sabihin ni, once that you have already decided to follow Jesus, as that will be the start and forever in your life. Napakalaki na hamon ng ating Panginoong Kristo sa mga taong gustong sumunod sa Kanya at partikular sa Kanyang mga alagad. Heto't binabalikan ng mga alagad ang mga bagay na ito na malalim na kahulugan na binibigay, pinapahayag ng ating Panginoong Kristo, isang malaking katanungan ang kanilang ipapahayag sa kanilang sarili. Magagawa ba natin ang mga bagay na ito with all the demands of following Jesus through and through? Sabihin natin, yes, we can do it. We can have a good fight against the sinfulness of this world and remain with God and Jesus Christ in His words and in His deeds, come what may. Why? Sapagkat nananangan tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya hilingin natin sa pagdiriwang ng banal na misang ito, biyaan po kami ng iyong mga biyayang inuukol mo po para sa amin. Minsan mahina kami sa buhay na ito, bigyan mo kami ng kalakasan. Minsan malabo ang aming mga mata sa pagtungay sa kaliwanagang dulot ng iyong pagpapala. Pakaloobon po kami ng good sight of the faith in order for us to see perfectly well. Bigyan mo po kami ng katalinuhan upang hindi kami magapi sa ibinibigay ng makasangdibutang ito, kundi ang patuloy po naming iniisip ay pawang kabutihan ng buhay pagpapala na aming tatamasahin na nagagaling sa iyo. Pahidapati nawa tayo ng Diyos sa ating mga panalangin, biyayang inuukol para sa ating buhay pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina mga panalig, dudulog tayo sa Diyos at na ating mga kahilingan upang maibsan man lamang kung anong hirap at pasakit natin at upang tulungan tayo, patuloy tayong makikiisa sa panawagan ng ating Panginoong Kristo, halina at sumunod sa akin. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat ng nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaw mga nawalan na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaw mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit,
naway mabigyang lakas loob ng kasiyahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya mapakahubugin mo kami sa landas na matuwid naming buhay, na may kalakasan ng kalooban, at upang talikuran o pamangmagit na pagtaglima namin sa iyo, makasunod kami at upang may pinunto na kaming aral mabuting balita. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan ng puso sa isipan, talikuran namin ang ibinibigay ng sanglibutang itong kami magkakasala, upang sa patuloy naming pagsunod sa iyong bugtong na anak ay siyang nagbibigay halaga at kahulugan sa iyong patuloy na pagkalinga para sa aming kapakanan. Kaya ang lahat na ito hiniling namin, O Ama, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal kay Santa Teresita, ikaw ay aming dinadakila at pakundangan sa kapkumbabaan niyang iyong ikinatuwa, ay ginaganap naming magpaglilingkod ay kalugdan mo nawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kanilang nakamtin ng tanan. Ito ang pinangalagigan namin ngayong inililingon, dito mo rin sa aming makarating sa at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo lang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kahanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si Santa Teresita na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tapat tayo sa pagsunod natin kay Jesus sapagkat alam natin pagpapalang handog para sa lalong kabakanan ng ating buhay. Ating awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoon ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin
at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tanumlang lahat ng kapahamakan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Kay Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus. Santa Teresita ng Sanggol na Jesus, mapagkumbaba at mahinhing bulaklak ng Diyos, itinuro mo sa amin ang maliit na paraan ng kabanalan, ang magmahal sa maliliit na bagay ng may dakilang pag-ibig. Ipinagkaloob mo ang iyong buhay bilang isang handog sa Diyos, sa katahimikan, sakripisyo at panalangin. Tulungan mo kaming tularan ang iyong pagtitiwala sa Diyos at ang iyong malalim na pagmamahal sa Kanya. Ipanalangin mo kami na magkaroon ng pusong mapagkumbaba, mapagkalinga at mapagmahal, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Santa Teresita, bulaklak ng langit, ibulong mo sa Diyos ang aming mga kahilingan. Naniniwala kami na tulad ng iyong ipinangako, magpapaulan ka ng mga rosas mula sa langit. Sa pamamagitan ng iyong panalangin, naway madama namin ang pag-ibig ng Diyos sa araw-araw. Amen. Santa Teresita ng Sanggol na Jesus, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay magpaalab nawa sa aming pag-ibig na masidhing nag-ugnay kay Santa Teresita sa iyo at nagbubunsod sa kanya upang idalangin kaawaan mo ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humahayo kayo bilang kasunod kay Jesucristo sa kanyang aral at gawa, sa kanyang mapagpalang pag-aaruga. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa altar, sa ating pagtatanod at sa kalakipang ating panalangin. Sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga naghinaan ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng Kanyang katawan na dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin ng nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque sine benedictio procidenti abut noce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, prestatisti ei. Omne delectamentum in se abentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue coesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tui fructum in nobis iugitur sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri,
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,